sa tuwing tayo'y nagkakasala, nagkakamali, lumalayo sa piling natin. Sapagkat hindi maaaring magsama ang masama sa katawan at ang mabuti. Ito yung magkasama sa katawan na magkaaway eh. Kasalanan at saka Espiritu Santo. Minsan po meron ako ditong binasa din, hindi ko na muna ibibigay sa kanila. Ang tao kasi hindi lang naman po nabubuhay kasi mayroon nagpapaliwanag na tayo raw ay laman at katawan lamang at espiritu. Tatlo po yan. Ang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu santo. Ngayon, kung hindi ito pangangalagaan ng bawat isa sa atin, ang espiritong gumagabay sa atin, ito ang magiging problema. Sapagkat kapag ang espiritu ay hindi nagabayan ng bawat isa, nakatitiyag tayo, malalayo tayo sa piling ng Diyos. Sapagkat itong kapangyarihan ito na nagbibigay sa atin ng paggabay, na nagbibigay sa atin ng payo, na nagkakalinga sa bawat isang tao, ito rin ang magliligtas sa kapanahunan ngayon. Sa kapanahunan ito na ang Espiritu ang namumuhang na gumagabay sa bawat isa sa atin. Paano natin ito? Na tayo po ba'y nakakaranas? Yung iba sa atin, nararanasan ba ang Espiritu Santo? Siya ba ay naranasan na ng ating mga tagapakinig? Minsan marami po kasi nagsasabi, ay, ako'y nasa Espiritu ng Diyos. Pero tingnan mo, ang ginagawa, Espiritu ba ng Diyos ang namamahay sa kanyang ginagawa? Kailangan suriin ng maigi ng bawat isa sa atin kung ang ating ginagawa ay angkop sa gusto ng Diyos at kaloob ng Espiritu Santo. Kailangan makita po natin dito. Alam niyo po, pag binasa natin ng Galatia chapter 5, verse 16, ito yung tagubilin eh. Sabi rito, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ng pita ng laman. Ano pong ibig sabihin? Karamihan sa atin nakakalimot sa Espiritong tunay, sa katotohanan at sa gabay ng Espiritu Santo dahil sa makamundong hangarin, dahil sa pita ng laman, at dahil sa mga maling pananampalataya at paniniwala na gaya po ng sinasabi sa ating binasa. Amen. Yan ang napakinggan nun si Brother Ben tungkol ron sa akin hong binasa na gawain ng Espiritu Santo. Dito ho, Kuya Bert, sa gawain ng Espiritu Santo ay meron hong katugma na tungkol sa kaloob ng Espiritu Santo. Bawat isang tao pinibigyan ng kaloob na merong kaloob na pahayag ng mga salita ng Diyos, merong iba't ibang mga kaloob na pinagkakalooban Diyos sa isang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngunit, iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Yan ho yung sa mga gawain at kaloob na Espiritu Santo. Bigyan nga ho ninyo kami ng iba pang mga bagay na magpapaliwanag sa ating tagapakinig kung ano itong mga dapat gawin ng isang tao upang mapasa kanya ang banal na Espiritu. Alam mo, Kuya Min, kung minsan wahanga tayo sa mga tagapagpaliwanag, bakit sila binigyan ng ganong katalino? At yung iba naman, sinasabi nila, kaya nakakapagbigay yan ng abuloy sa simbahan o sa samahan, ay may pera siya. Pero dito sa tinuran mo ngayon, hindi naman yun ang tinutukoy ng ating Panginoon. May pinagkalooban siya ng ganong katalinuhan. Dapat ang taong yon ay gamitin niya yung kanyang katalinuhan sa paglilingkod sa Diyos. Hindi para sa kanyang sarili, sa ikapupuri ng Diyos. Kung ang Espiritu Santo ang kinikilala niya na siyang nagbigay dito, yun namang walang sapat na talino, malakas naman ang kanyang katawan, pwede naman siyang tumulong din sa samahan sa simbahan.
kung ano ang may ambag niya na ibinigay ng Espiritu Santo sa kanyang inspirasyon bilang anak ng Diyos, yun ang kanyang iaabuloy o iaambag para sa Diyos. Kung ikaw ay isang teacher, gamitin mo ang iyong pagka-teacher ng napakabuti bilang anak ng Diyos. Hindi para sa iyong sarili, kaya ka naging teacher. Para sa mundong ito, hindi. Ginamit ka ng Diyos upang magturo, lalo't higit ituro mo ang kabutihang binigay ng Diyos sa bawat tao. Kung ikaw ay isang pulis, dapat mong bigyan ng halaga ang iyong pagkapulis. Ang karangalan ng isang pulis ang dapat mong ipakita upang makita sa iyo na ikaw ang Espiritu Santo ang siyang namamahay sa iyo. Pero kapag gumagawa ka na ng labag sa kautusan ng banal na Espiritu, ikaw ay pag-aari na ni Satanas. Kaya anuman ang sabihin natin, may pera man tayo o wala, hindi tayo hihilingan o hihinga ng Diyos nang wala sa atin. Wala tayong maididepensa at wala tayong pwedeng ikatwiran sa Diyos kung sa ating mismong sarili ang kakayahang ibinigay niya sa atin ay hindi natin muling ibinibigay at ibinabalik sa Kanya, sa Kanyang ikapupuri at sa Kanyang ikararangal. Tingnan natin mabuti sa binasa mo, Kuya Min. Ang sabi ng Panginoong Jesus, parararangalan ng Espiritu Santo siya, sapagkat ang sasabihin niya ay manggagaling sa Kanya. So kung ang isang tao ang pinupuri niya ay ang kanyang sarili, hindi ang Espiritu Santo ang nagkaloob sa kanya. Kung ang ipinagyayabang niya ang talino niya, ay hindi sa Espiritu galing yan, kundi galing sa masama, na ang pinuno nito ng sanglibutan, sabi nga ng Panginoon, ito'y kanya ng tinalo. Kaya kung tayo ay sa Espiritu Santo siyang namamayani sa atin, sa ating katauhan, tinitiyak ko sa iyo, Kuya Min, ay wala tayong dapat ipanangamba anumang mga pagsubok na darating sa atin, dahil mismong ang Espiritu Santo ang magtatanggol sa atin. Amen. Yun. Gawain ng Espiritu Santo. Kasi dito po kasi sa atin sa Corinto, kanina na pag-uusapan natin, ay yung mga kaloob ng Espiritu Santo. Ang sabi nga rito, mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo mga bagay na ito. Nung hindi pa kayo sumasampalataya, kayo nagpapaniwala sa kung ano-ano mga bagay. Kaya ibig kong malaman ninyo na kailan may di masabi ng sino mang kinakasiya ng Espiritu Santo o ng Diyos. Marami pang mga ibang sinasabi, iba't ibang kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. So kung ano man ang ginagawa mo, lalo na yung katalinuhan mo, ay bigayan ng Diyos sa iyo. Kaya gamitin mo upang mapurihan at maparangalan ang Panginoong Jesus na siyang nag-utos at nagsugo sa sangkatauhan dito sa mundo. Kaya sinabi rito, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Ayun. Kaya pala tama yung sinabi ninyo na ang Espiritu mahalagang bagay ang tungkulin ito sa isang tao. Hindi biro, merong kagaya ng sinabi, merong tao pinagkalooban na magaling magsalita. Gamitin mo yan. Gamitin. Merong tao pinagkalooban na ikaw lagi nagdarasal, pinagdadasal, gamitin mo. Magiging prayer warrior. Prayer warrior ang tawag yan. So kani-kanya, hindi pwedeng sakupin na isang tao pala yung lahat na kaloob na Espiritu Santo kung ano lang ipinagkaloob sa iyo. Yun ang iyong pagyamanin. Hindi lahat doktor. Hindi lahat abogado. Hindi lahat. Hindi lahat teacher. Ayun.